Tinanggal na ito ni Duterte dahil tinuro sila ni Congressman Andayan na chairman ng Appropriations Committee, if you remember, in discussing the 2019 national budget. At sinabi mismo ni Andaya, and this is on record, this is out in the press, that it's Amenang Pangandaman who is the mastermind of all those shenanigans. And the first thing that Marcos does on his first duty is what? Number one, abolish the Presidential Anti-Corruption Commission. And number two, appoint Ben Jokno back into government. Ewan ko malamang kung anong meron yung tao na yan as Secretary of Finance and Amenang Pangandaman as Secretary of the Budget. Dito, lumabas ngayon that Amenang Pangandaman is really in the center of the controversy. Bakit hindi siya nasa listahan ng Blue Ribbon Committee? Wala siya sa listahan ng ICI. Ano ang sinasabi ni Amenang Pangandaman? Na dapat daw, dahil inakusahan ni Saldico na nag-insert si Marcos ng 100 billion, of which 25 billion went to his pocket, dapat daw, as early as the National Expenditure Program, in-insert na ng Pangulo yun. Kaso nga hindi doon naganap Amenang Pangandaman. Paglabas ng recorded videos o pag-post po ni Zaldico ng mga recorded videos po niya na nagsisiwalat ng pagkakasangkot umano ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa isyu po ng korupsyon. Ano ho ba ang inyong pananaw hinggil po dito? Well, nakarating na tayo doon sa kasukdulan kung saan ang Pangulo ay binigyan na ng halos 4 na buwan para ipakita man lamang na kaya pa niya. Pero sa nakikita natin ay talagang hindi niya kaya. Ni isa, no? Ni isang walang ano 4 months na of high-profile public relations damage control campaign ng Pangulo. And yet not a single case has been filed, not a single passport has been canceled, not a single property has been attached or sequestered, not a single bank account has been frozen, and nobody has been handcuffed or sent to jail. So, puro propaganda lang ang nangyayari dito. At bilog na Ilang beses pa ba tayong papayag na tayo mabudol? Yan ang naglalaro sa isip ng sambayanan, no? Kailan pa tayo kikilos para ang mga karapatan natin at ang panunungkulan ng pamahalaan para sa atin ay maganap. Ano ba ito? Ano ba ito? Tayo ba yung mga alipin dito sa ating sariling bansa na manunood na lang tayo? Dahil nangyayari ngayon Kaya may positibo, may constructive, amidst the negative na nangyayari. Ako, nakikita ko rito, I have some positive insights about what's really happening and why we are undergoing. At nagpapasalamat nga ako na ang interview na ito ay nagaganap under the auspices of SMNI kasi ang SMNI ay medyo merong spirituality. Thank you, sir. Yan ang isang bagay na wala sa karamihan ng mga media organization. Opo. Thank you. Ang nangyari dito, sinarhan na, tinuldukan na ni Saldico ang exit strategy ng magpinsang Marcos at Romualdez. Yun ang nangyari dito Ano na? Chine-checkmate na sila ni Saldico.
Oh, checkmate. Yan ang nangyari dito. Kaya kung wala pa rin, kayo ba may narinig na humingi ng paumanhin? Kayo ba may nakita na ipinakita na kung gaano kanipis ang mukha nila? Hindi. Ang nakikita natin ay kawalangyaan, nakakapalan ng mukha. Pinagtitibay pa. Klarong-klaro na, may krimen na naganap, pinagtatakpan pa. At ang pagtatakip, ginagamit pa ang gobyerno. Tama si Saldico eh. The administration is using the whole of government, no? Hindi sa ginawa ng former president, the whole of government against drugs, the whole of government against communist insurgency, the whole of government for infrastructure, the whole of government for economic development. Ito hindi. The whole of government to cover up the whole of government's use for a syndicated criminal activity within the government itself. Nagkabuko-buko lang. So, andyan na tayo sa puntos na yan. No? Po. Ang akin dito ay no exit na rito. And the choices. You know, a month ago I was saying, habang ahead pa kayo, gumawa na kayo ng pagpapakumbaba kasi ang Pilipino, the Filipino is a very forgiving people. No? The Filipino is a very forgiving people. So as far as a month ago I was saying, gumawa na sana si Marcos at si Romualdez ng atonement steps, no? Madali lang naman eh. Retribution, restoration, ibabalik ang pera, positive steps. Kaso nga 4 months na wala pa nangyayari. So, ang pasensya ng bayan ay hindi ho pa ubos. Ubos na. Ubos na po, mga kabansa. Opo. So nakikita po ninyo ngayon, Kaado, tulad nga ng sabi mo, checkmate na ang administrasyon ngayon, lalo na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Baga wala na po siyang magagawa dito sa paglabas ng mga pahayag ni Zaldico na inuugnay siya na umano'y kasabwat nga o sangkot sa korupsyon dito sa ating pamahalaan. Kaya ba nakikita ninyo, nagpapanik na ang gobyerno ngayon? Kaya minsan may mga balita tayong natatanggap, hindi na makatulog o nakakausap na niya yung kanyang ama, humihingi na siya ng mga abiso bawat gabi, bawat araw. Ganun po bang nakikita ninyo, Kaado, dito sa sitwasyon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Makikita naman yan sa mga pahayag eh. Abay sila nakakatapakan na eh. Even kung susuriin yung mabuti, pati itong statement ni Amenang Pangandaman is not really staged. No? She's not staging her statements to protect the president. She's staging her statements to protect herself. Ganyan na nangyari eh. Dahil ninombrahan siya ni Saldico eh. Alam nyo, ang lalim ng pagtatago nitong si Amenang Pangandaman eh. Dapat ito ilagay sa sentro. Kasi nung panahon ni Duterte, na-fire out na ito. Tsaka si Ben Jokno, yung boyfriend niya, yung alleged boyfriend niya, di umano, ay tinanggal na ito ni Duterte dahil tinuro sila ni Congressman Andayan, chairman ng Appropriations Committee, if you remember, in discussing the 2019 national budget. At sinabi mismo ni Andaya, and this is on record, this is out in the press, that it's Amenang Pangandaman who is the mastermind of all those shenanigans. And the first thing that Marcos does on his first duty is what? Number 1, abolish the Presidential Anti-Corruption Commission. And number 2, appoint
then joke no back into government. Ewan ko malamang kung anong meron yung tao na yan as Secretary of Finance and may napangandaman as Secretary of the Budget. Oh. Eh dito, lumabas ngayon that Amena Pangandaman is really in the center of the controversy. Oh, eh bakit hindi siya nasa listahan ng Blue Ribbon Committee? Wala siya sa listahan ng ICI. Ha? Ano ang sinasabi ni Amena Pangandaman? Na dapat daw, dahil inakusahan ni Saldico na nag-insert si Marcos ng 100 billion, of which 25 billion went to his pocket, dapat daw, as early as the National Expenditure Program, in-insert na ng Pangulo yun. Oh. Eh kaso nga hindi doon naganap eh. Amena Pangandaman. The budget process is transparent and still legal from the time the National Expenditure Program is submitted to both houses of Congress. At yan, pwede pa rin magkaroon ng amendments. Hindi insertions ang tawag dyan. Why? Because amendments are transparent. It is submitted to the committee or to the plenary session. It is subject to objection. It is subject to debate. It is subject to scrutiny. So, yung version ng Congress is still legal pa yan. Yung version ng House at version ng Senate. Saan nangyayari ang insertions? Sa BICAM daw. Pagdating na sa BICAM. Eh, ang nangyari nga dito, hindi sa BICAM natapos. Kung natatandaan ninyo, isiniwalat ni Congressman Isidro Ungam na ang BICAM report was full of blanks. Blank At yan ay items. pinunuan sa deklarasyon ni Congressman Toby Chanco sa isang small committee. Yun. So, doon naganap ang krimen. Doon in-insert yung 100 billion. Pwede ba naman mag-insert ng 100 billion si Marcos doon sa net? Eh di, anong supporting papers? Oh. Anong justification? Eh pinasok mo sa DPWH yan. Itatago mo sa program funds. Eh, sabi na nga ni Saldico, hindi pwedeng sobrahan ng higit pa sa appropriation ng Department of Education. So hindi tatanggapin sa NEP yan. Hindi rin tatanggapin sa congressional deliberations yan. Diyan lang pwede yan sa BICAM. Dahil kakaunti na sila. Wala na silang 30 dyan. At yung small committee yata, wala man lang 5. Opo. So, ang sinasabi ni Pangandaman is, this is beyond my control. I am out of this. But the President, ano nangyari? The President inserted it doon sa small committee. So, out siya. Ina-out niya sarili niya. Oh. Ayan ang mga problema dito sa mga, nag-defend.